my focus. Jesus, you are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about you. Nobody else. Jesus. Nobody else. No, 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 no. Nobody else. Because it's all about you. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Cause it's all about you. Sing it again one more time. Come on. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about you. La 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 la. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. 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 Alright, magandang gabi po sa lahat. It's a middle week service and I want you to get a picture for all of us here, compressed. You know, it's a big day today. There's a surprise for my daughter coming from Abu Dhabi and the husband. Okay, presenting to you the husband of my daughter, Reno. And also, of course, is our brother here from Dubai, Abu Dhabi, Dubai, UAE, and from Arab country, Saudi Arabia, si Emerin Flores. Alam mo niyo pa, international lang naman kami. Barrios lang po. So I would like to thank God for the opportunity to have with me, all of us, one family. Are you blessed? Okay, kaway-kaway kayo dun sa taga-ibang bansa. Hey, nandito na nga sila. And we desire you to enjoy the Word of God tonight because the Word of God is God Himself. Amen. And I want my son-in-law to really be born again. Amen. You know, we need to be a born-again believer. In happy family must be born of the Word of God. And also thanking God for the opportunity to have our brother Mark, if you want to listen to his beautiful and wonderful testimony, you know, as a Christian. Yung mga dating nasa VCF, I know you want to hear. And please go to our live stream and meron tayong special testimony for everyone. I believe it's the love of God through Brother Mark to you
Eventually, the Lord of God, the God whom we serve here in VCF, will continuously, generously bless you with all and everything. So I would like to welcome you tonight with prayers that our Father in heaven, we know that you are watching. You're the God who is alive. You're the Holy Spirit that is living inside of us and hovering all over the planet Earth and the universe. Whatever we say, it is already echoed in heaven. And so therefore, we want to hear your voice as well through the word that is going to be delivered tonight. I pray that you bless me, use my vocal cord. I just pray, Lord, that whatever words coming out from my mouth will go straight to the hearts of all people who really have hunger and thirst of you. This is our prayer tonight. There's going to be a powerful thing that would release from heaven above. And so all we have to be recipient tonight, we will receive whatever word that you are going to give us. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, you go straight, and we go straight also for 35 minutes sermon. Are you on fire? Amen. Yeah. All right. So let's go straight to the Word of God. I'm so happy, of course. My husband, Pastor Alfredo, is also happy dahil nandito na yung anak niya. And siyempre kayo, pag may anak kayo, talaga is joy, rejoicing in your heart that you can see face to face, you can touch, and you can talk for so long. I would like to welcome also si Rocky Flores, yung ating overcomer. Yung nabuhay sa 6 times siyang na-opera, buhay pa rin. Mukhang masamang damo. But you know, God has a purpose in His life. Na kahit anong rebelde niya sa akin, the Lord is still showing him the love that is unconditional. So we are so happy to have you dahil siyempre buhay ka pa. Ibig sabihin, bigyan ka pa ng Lord ng opportunity to serve the Lord. Dahil yun naman ang target ng Lord. We're going to serve God. And also for my son-in-law, I just hope and trust that as a husband, he would have to know the God of his wife, and that he will become his God also. Because if two of you have the same God, of course the Lord will bless you. There is a trouble when you have different gods, okay? So today we're going to talk about a very special time with all our surprise people who have come to other countries. I would like also to welcome all other countries such as Israel and Palestine, in Gaza, as well as in Syria. Ngayon po, madali na nating mabanggit kasi talaga namang abot ng ating teknolohiya ang lahat ng lugar. And nanotice nyo ba, ibig sabihin malapit na tayong sa end times? Dahil itong technology is one of the sign na kaya nang abutin ng Diyos ang lahat sa magitan ng satellite, makita ng lahat ng may mata ang kanyang pagbaba magmula sa langit. So we're so excited kapag believer kayo, you know the story, you know what is next. We are in the times of waiting for the rapture. Sad to say, yung iba hindi pa rin ready. Yung iba religious pa rin. Walang religion na makaakyat sa langit dahil ang religion po ay contradiction sa relationship kay Jesus Christ. That's why I have also religion before, Catholic. Ang dami din nating mga Baptist, mga ganon, na sinalihan. Pero ang sabi ng Lord, hindi yan ang aking tinitingnan. Ang tinitingnan niya yung puso mo na may relasyon kay Jesus. Amen? He doesn't care if 10 ang religion mo. Huwag kayong mamatay ng dahil sa religion. Mamatay kayo sa namatay sa inyo para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Alright. So Tagalog yan. We are going to have a Taglish. The Lord will provide.
Are you excited with this message? Marami niyong beses narinig niyo sa kanta. Si Brother Aying, paborito niya ito, the Lord will provide. And yung iba sa atin ay napipersecute ng pamilya. Kapag may pangangailangan tayo, bawal tayo mangutang sa kanila kasi sasagutin ka na, kala ko ba, the Lord will provide. Tama ba? Kung natamaan man kayo, kayo na yon. I would like to welcome the word that makes you a born-again believer. I would like also to thank God for the opportunity na maliwalas yung likod natin kasi naging maliwanag na. Hindi ba kayo nasiyahan? So palakpakan natin si Pastor Alfredo. Nasa 73 years old niya talagang nandyan pa rin, driver ng anak niya, driver ng lahat. 73 years old. At syempre, it's my honor and it's my joy to let you know that walang edad. Kapag sa Panginoon, walang retirement. Hindi lang yan. Walang kamatayan sa Diyos, my God. Kaya kung di ako nangihina if may ang edad ko sa ganito, I am so excited. Kasi the more na malapit kong makita si Lord, the more ko matikman yung salita niya na totoo, na mamatay ka lang, patulugin ka, pero gigisingin ka niya. Yes, that's why you need to read the Bible. You need to personalize it. Ako, I'm so excited day after day. If ever mamatay ako tomorrow, mamaya, it's okay, no problem, because the absence of the body, in the absence of the body is present in the Lord. So, what's the problem? Lahat naman tayo mamamatay. Ang maganda lang kapag kayo ay born again, kayo ay hindi magkaroon ng second death. Isang death lang kasi si Jesus namatay rin eh. But He rose again. And that is the promise. Why do we need to be born again? For you to have eternal life. For non-Christian, you have damnation. You have no eternal life. But those who believe in the Lord Jesus, born again believer, you have eternal life. Are you glad? Are you blessed to know the truth? All right, so the Lord will provide. How the Lord will provide comes? We need to have historical background. You know that God is 3 in 1, Elohim, the Father, the Son, and the Holy Spirit. As a born-again believer, you don't have to have the problem of understanding because you experience it. Because you are also 3 in 1. Coming from a 3 in 1 God, the Father, the Son, and the Holy Spirit are one. You, a spirit coming from the God who is spirit, have soul and a body. You too also is 3 in 1. So, it's not hard to understand. When you got born again, that's why you need to be born again. Born again is born of the Word of God. When you believe the Word, which is Jesus, automatically, the seed, which is Jesus, will stay in your heart, and after that, the promise is you have the Holy Spirit, the guarantee that you receive Jesus. It will come out, lalabas yan, mamumunga ito. Marami nagre-reklamo, hindi ako makaintindi kay pastora kasi English ng English. Minsan nakalimutan ko, Taglish pala. Alright, so kailangan po natin kasi mag-English dahil hindi lang po tayo taga Pilipinas ang nakikinig, buong mundo. Lagi kong dinidisplay ang globe kasi kayo din dahil si Jesus is for everyone. Jesus owns the whole nations, 195 nations. E nung araw, hindi niyo ako naintindihan. Talk ako ng kingdom. Why? Because the only preaching that Jesus had preached in the entire story of the Bible is all about the kingdom of God. Wala po siyang religion. Siya po ay may kingdom of God na dala. And so He is the king, prophesied, and Dom is dominion. He will come to dominate the whole planet Earth because in a way, ito ay Kanya. So may plano siya. Ano yung plano niya? Mag-rule and reign forever. Hallelujah!
So ngayon, mga born again, may deposit guarantee na kayo. Your Holy Spirit will talk about the prophecy of God, what is to come. Prophecy means the foretelling of what is to come. It's already in the Bible. Hindi po natin kailangan i-magic yung prophecy kasi nandyan na yan. Alright? Para tayo ay hindi mawala. Kailangan nating malaman ng Diyos natin. The other name, ang dami po niyang pangalan. Kaya nga pag kayo ay Muslim, meron tayong kapatiran na Muslim dito na nag-attend. I'm so glad na siya ay na born again. Ang daming Muslim na born again. Dami kong kabatch sa aking mga seminars. Doon sa kanilang mosque, sa ilalim niyan, kahit sa Dubai, maraming di nyo lang alam. May hallelujah, hallelujah sa ilalim ng mosque mismo. Kaya, ibig sabihin kahit ano pa ang gawin ng Islam, lulusot at lulusot si Jesus. That's how powerful my God is. How about your God? And I have my other notebook, mukhang hindi ito. So, tonight we're going to talk about the Lord will provide. Saan ba ito galing? Genesis down to Revelation. It's all about the story of Israel. Kaya bakit ako laging nagsasabi, let's pray for Israel, pray for the peace of Jerusalem, because that is in the Bible. Amazing sa ating generation ngayon. Tayo lang nakakakita ng mga prophecy ng Lord. Ang dami-dami. Mula nung siya ay ang hari ng lahat, hanggang siya ay namatay, nabuhay na muli. Galing sa Israel, sa Jerusalem, pinanganak. Kaya siya yung city of God. At doon din siya babalik, doon siya namatay, doon siya nabuhay, doon siya din babalik at magiging hari. Sundan ang kanyang forefather na si King David. So thank God for the Bible, because without the Bible, sino ba ang nagsulat nito? Mga Jew. That's why we owe it to Jew. Kung wala ang mga Jewish people, wala. Hindi natin alam tong Bible na to. Thank God for those people who have been hero of writing the Bible. Kaya imagine sa lahat ng mga stones or mga rocks doon sa Israel, talagang inipon-ipon nila yung mga Arabic na mga letters. Then finally, they come up to a Bible na ngayon ay hindi na kayo mamumroblema. Mismo ang Diyos ay nagpapakilala sa atin kung sino siya. Ang daming pinaghirapan ng mga forefathers natin. Mabuo lang ang picture na kung sino ba talaga ang God. Can you give a clap offering to the Lord? All right. So in these end times, we need to know, bago yan, gusto kong i-announce sa inyo the month of November is the month of our restoration. Alam niyo, ang theme is very, very important. Sa church, dapat may theme tayo for the year. Kaya pag nag-anniversary ang Greenfield, nag-anniversary ang Maybu, may team tayo. We know workout natin ang team. Kasi yung team na yan ay magbibigay sa inyo ng direction for the whole year. Ang Diyos natin ay is the guide, is the director. So every year, we have to listen. Merong propeta dapat na nakikinig kung asa na ba tayo, ano na ba dapat nating gawin. Now, for the year 2023, if you remember, dito ba ang Greenfield? Nawala ang Greenfield? Nagluluto siya ng merienda na naman. Alam mo, dito walang tigil ang merienda. So, God, maraming Marta. So, the Lord will provide. Genesis down to Revelation, ay binigyan tayo ng prophetic word. God is a God of contrite. He is the God of order. Tingnan nyo naman, the sun, the moon, and the stars hindi nagkukulide because His character is the God of order. Sabihin mo nga sa katabi, He's the God of order. So naging messy ang buhay natin, pero because we come to know the God who can order our lives, look at you now. Dati, wala kayo, palalo, you don't have direction, but now, sa pakikinig lang ng salita ng Diyos, nag-order ang lahat. Yung dati, wasak yung utak natin, ngayon nandito na. Pero yung iba, okay na sana, nawasak pa yung paa. Kailangan mawasak ang paa para at least ma-order ang kanyang utak. So, ganun po ang Diyos natin. So, this month,
Sabi ko, 2023 is mine. Ang lahat kayo nag-amen. January yun, if you remember our live stream. You declare that 2023 is our year. So, pinatunayan ng Lord. Tingnan mo nga ang nangyari sa inyo mga dulyente. O kayo, lahat kayo, anong nangyari sa inyo sa year na yan? 1 year lang, hindi pa natapos. Ang daming nangyari sa buhay natin. So there is power in prophecy. You prophesy that this is my year. Nakabuo tayo ng 8 home churches. Thanks be to God. So, hindi lang yan. The Lord had shown you so many miracles in your life, individually, corporately, at kung ano pang mga nangyari dito. Marami ang napunta na sa abroad, sa VCF, na naging katulong ni Pastora sa ministry. Remember si Paul? Sinabi niya ito, I will give you the promise of my God to me because you support the ministry. Paul said, my God shall supply all your needs according to His riches and glory. Yan po ang sa New Testament. Tingnan natin sa Old Testament. Kasi ang Old Testament and New Testament must be in connivance because it's the same yesterday, today, and forever. The Old Testament is the shadow of the New Testament. Alam niyo ba yung shadow? Sabi ng isang doctor, dumaan yung bus, nakita ng mga bata niya, mga anak niya na dumaan yung bus, natamaan ng shadow ng bus sila. Sabi ng tatay, anong gusto niyo yung kamatayan? Yung dumaan lang ang bus na shadow na kamatayan o yung ikayo talaga ang nabundol ng YBL? Sabi niya, siyempre, masakit yung naipit ka o na banggaan ka ng bus. Mas gusto namin yung shadow. Jesus died for you. So that tayong lahat mamatay kayo, hindi kayo makaramdam ng sakit dahil shadow lang ang inyong kamatayan. Look at your neighbor. That's why you don't have to fear. Jesus came to give you life. And if you have life, you don't have to fear. In Genesis 22:12-14, kailangan po natin malaman ang historical background. Saan ba ito? Bakit may Jehovah Jireh? Well, ang pangalang Jehovah Jireh, pumunta po kayo sa Arabic na word at sa Hebrew, sa Greek, sa Aramaic, nandun yun. Talagang inano nila yun, pinag-aralan nila. Kaya maraming names si Jesus. Si Muhammad, hindi siya anak ng Diyos. Siya ay kapitbahay lang somewhere at nagsulat ng books. Kayo pag magsulat kayo ng books at kayo ay mabibenta nyo yan. So, yun na naman sana ang plano ni Muhammad. Naniwala, kumagat. At tingnan mo, marami tayong mga mamamatay. Because sa paniwala ni Muhammad na kapag nakapatay ka ng Jew, ikaw ay mapunta ng langit. Totally opposite kay Kristo. So therefore, they are anti-Christ. Ganon din ang mga religion. Marami sari-saring mga paniwala. Hindi makadirekta sa Jesus. Dadaan pa kay Mary, dadaan pa sa mga Santo Niño, at kung ano na lang, tapos wala din naman. Ang daming arguments, nagtatalo-talo, but anyway, the world's Savior is only Jesus. Genesis 22:12-14, sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Alam niyo ang story? Ito po ay hinamon ng Diyos si Abraham na i-offer ang kanyang kaisa-isang anak. Can you imagine at the age of, I think he was 70, 80, nung 90, yung pinanganak si Isaac, 99. Nung araw kasi mahaba ang buhay kapag kayo ay laging kumakain ng gulay. O, di ba, kantayan ng mga bata? Gulay,
Mahaba ang buhay. Nung araw, talagang walang magic sarap, walang caffeine. Pero sa born again, may caffeine, ha? I want you to have a Holy Spirit caffeine. Palakpak. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Nung nandun na, nilagay na si Isaac, talagang in-act na. Kasi sinabi ng Diyos sa kanya na it's a matter of test. Can you imagine? Walang nakatest ng ganun ka bigat ang test ni Abraham sa planet Earth, pati kay Job. Ano sila? Mga selected people na talagang binigyan ng napakalaking test. Dalhin mo ang anak mo, i-offer mo sa akin, you have to slay Isaac. Kung ikaw may anak ka, kaya mo ba? Ayaw mo nga madapuan ng langaw eh. Yun pang sabihin ng Diyos na pupunta ka sa Moriah, doon mo anuin ang anak mo, i-offer mo sa akin. But nung nalaman natin sa buong story, it was just a test for Abraham. Much is given, much is required. Kaya iba, hindi pa nakapag-test na wala na sa BCF. Hindi pa test yun na, chismis pa lang. See? Kaya sabihin mo sa katabi, alam mo ba ang Diyos natin is a God of test? Oo, pag hindi ka nakapasa, talagang hindi ka makapasok. Huwag mo patayin ang anak mo ngayon na patunayan ko na. Patunayan na may takot ka sa Diyos. Ano ba ang target ng Lord? Bakit may test and try out tayo? Test niya yung puso natin kung talagang totoo. Ang Diyos natin ay laging gusto tayo ay totoo. Ayaw niya ng plastic. Sinabi ni Brother Mark kanina, alam niyo, pag genuine kayo sa Panginoon, naiiba ka pag genuine ka. Pero kung hap-hap ka, wala kang pagkaiba sa iba. Kaya parang the same ang tingin ng tao sa'yo. Pero pag ikaw ay in love sa Lord, parang kang nauulol sa Lord. Noong araw nga sa inyong mga crosses, talagang lahat ginagawa nyo para lang kasi hodang hamakin ang buong mundo, masunod lang, makapag-date lang. Pero ito ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo pinagkait ang kaisa-isa mong anak. In other words, the Lord is requiring you what is precious to you. At kung kaya mong ibigay ang pinaka-precious sa iyo, remember kung sinabi ni Rainier Bautista, sabi niya, kunin niyo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking pananampalataya. Wow, galing ng words, no? Which is kailangan talagang patunayan mo na ang priority mo talaga ang pananampalataya. Kasi nung araw, lahat kinuha na ni Kuya Ray sa kanya para lang wag mag-BCF. Kaya yun, umiyak siya, sinabi niya, pati alaman, kinukuha, pati mga sapak na alaman nila. Sabi niya, kunin niyo na lahat sa akin, wag lang ang pananampalataya ko. So hopefully lahat tayo gano'n nating dialogue sa Lord, yung totoo. Palakpakan po natin ang Lord. Maalala ni Rainier yan ngayon kung nakikinig siya. Paglingon ni Abraham, ay nakita siyang isang lalaking tupa. O ito, ang sungay ay nasabit sa mga sanga ng kahoy at hindi na ito makaalis. Kaya pala nakahuli siya ng itapat doon kay Isaac nasangit. At yun, kinuha ito ni Abraham at inihandog bilang handog ng sinunog na sinusunog kapalit ng kanyang anak. Tinawag ni Abraham kung bakit niya tinawag ang lugar na yon na naglalaan ang Panginoon. Wow. Madaling intindihin ang provider, pero naglalaan, mukhang malalim to. Okay, so alam niyo na ngayon ang provide. Provide means naglalaan. God will provide. Ang Panginoon ay naglalaan. Palakpakan nyo naman para panibagong word yan. Ni Abraham ang lugar na yon na naglalaan ang Panginoon. The Lord provides. That's the name of the place. Ito ang pinagmulan ng kasabihang sa bundok ng Panginoon may nilalaan siya. In the mountain of God, there He provides. So what is the mountain? A place of worship, a place of sacrifice. That is the meaning of mountain kay Lord. The Lord provides. Saan? Nung siya ay naglaan o nagprovide ng kanyang sariling anak, the greatest offering is the life of Isaac, the only son. Can you imagine ilang taon nila ni Sarah hiningi ito?
Finally, dumating tapos kukunin lang din pala ng Lord. Pero hindi nag-question si Abraham kasi kilala niya ang Diyos. Talagang pinakita niya na sasaksakin niya na sana si Isaac. But, hinold ng Lord at sinabi niya, wag mo nang ituloy. Ganon si Lord. He's a God of test. I hope nakarelate kayo ngayong gabi. Palakpakan natin ang Lord. Tingnan natin ang clippings nito. Dito po sa mountain na to, nangyari ito. And if you go to Israel, talagang nandun pa rin, na-preserve pa rin yun. Everybody can see this. All right. Yan po si Abraham kasama ang anak na si Isaac. Hindi alam ni Isaac na yung gatong na dala niya ay pangsunog sa kanya. Pero si Abraham alam niya. Isaac represents Jesus. Father, Father, we have the firewood, but where's the lamb? The Lord will provide a sacrifice, my son. the Lord will provide sacrifice, my son. So when you do the offering, it must have sacrifice. Otherwise, hindi siya maging offering. Did Abraham take a lamb? No, mistress. Miss Sarah? Ito po ay Old Testament Bring the wood. symbol ng altar. Kainosentehan ni Isaac. Father, what are you doing? You're hurting me, Father. Isaac, you must trust in God. Please. Please. Please, Father. Forgive me. A sacrifice. Basahin niyo po ito sa Genesis 22. God is testing our faith to the max. But He is in control. And so, ang ibig pong sabihin nito is a symbol of like Jesus had been slain in the cross. Sa New Testament, si Jesus. Sa Old Testament, si Isaac. The Lord provides. Kaya po, ang salitang ito hindi dahil kayo ay bigyan ng pera. Kasi pag alam natin the Lord will provide pera, agad
Na hindi po. The Lord will provide everything you need as long as you prove to Him your trust. Tithing is a trust. And some of you have not yet gone to that trust. Yun ang pinaka-exact na symbol na gusto ng Lord na trust, na kaya mong ibigay. Kahit ikaw ay masaktan, ikaw ay kamatayan, kaya mong ibigay. Dumating na ba tayo sa point na ganun? Siyempre, it calls for maturity. Takot nga tayo magbigay ng full tithes natin, may offering pa eh. Yun pa kayang ibigay mo ang sarili mong anak. At ikaw pa ang mag-offer. So paglingon ni Abraham ay nakita siyang isang lalaking tupa, yun na nga po, at ang sungay ay nasabit sa sanga. At yun ay basahin ninyo ito. It's all about the representation of tests and trials in life. Sa New Testament naman po, si Jesus ay pumunta rito, anak ng Diyos, na kailangan siyang mamatay as an offering. Dati, lambs ang ginagamit to offer for sacrifice of sin. But because of the only begotten Son, can you imagine yun ang kayamanan ng Father in Heaven, ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya nga eh. Tayo pa kaya hindi natin kayang ibigay yung hinihingi niya? I hope you are blessed tonight. Dahil ito po ang ibig sabihin ng the Lord will provide. In my life, alam nyo na ang testimony ko. Almost 60 million na po ang ating asset dito sa VCF, hindi sa under sa pangalan ko. I don't know how the Lord accumulate this property. Dahil ang alam ko, sinunod ko lang katulad ni Abraham ang kanyang sinasabi. So I give my life already. Para sa akin, ang pera ay hindi na pera dahil wala na akong pera. Meron akong Diyos. So that's why na-accumulate po itong BCF na to. Lagi kong sinasabi hanggang sa doon, sa dulo ng planet Earth na to, kung nandiyan kayo yung dati yung BCF, alam nyo kung sino ako. And even my daughter is here. Hindi niya pwedeng ibenta ang BCF na property dahil BCF ang nakalagay. No one can, kahit ako. Kahit kutsara, wala na akong pakialam dito because this is for God. And everyone who wants to come to BCF, they are ever welcome to enjoy the property of God. Kung nag-away kayo mag-asawa, gusto mong mag-relax dito kayo. Kahit na 10 taon, walang magpapalaya sa inyo. Dahil ito ay property ng Diyos. Ito po ang ibig sabihin ng totoong simbahan. Ang simbahan ay bahay ng Diyos. At tayo ang totoong simbahan. Ako ang simbahan. Ako ang VCF. Kaya mga tao nagtiwala sa akin ng ilang taon, nagbibigay sila ng tithes and offering nila. Siyempre, ginawa ko yung part ko, ginagawa ng Diyos ang part niya. God is our source ng lahat. But He uses resources to give you what you need. He uses people. That's why you should love people. You should take good care of people. You should mentor people. You should help people. Because God's resources are people. Amen? Kaya hindi tayo religion. Tayo ay mga anak ng Diyos. Pag anak tayo ng Diyos, hindi tayo makasarili. We're not self-centered. We are centered to the one who created us. And here only, just like Jesus, sabi ni Jesus, ginawa ko lang yung gusto ng Ama na paggagawa. Wala akong ginawa na hindi niya pinapagawa. Kung anong nakikita ko sa Ama, yun na yung ginagawa ko. Yun ang sabi ni Jesus. I remember when I was in Canaan, in Israel. It's called the Promised Land. Doon nag-miracle ang Lord nung my first wedding na tinurn niya yung water into wine. During that time, dinala ni Mary si Jesus sa isang wedding. Nung nandun na sila with the disciples, naubusan ng wine. Ang wine sin nila kasi yun ang time of celebration. Kaya hanggang ngayon, talagang nagwa-wine sila. Pero without alcohol. Yung wine nila is from the grape at saka yung sign of celebration nila is the spirit. The spirit ba? Kaya di ba pag uminom kayo, parang may spirit na ganon.
Pero you see to it na wag naman marka demonyo kasi syempre yung spirit na Holy Spirit ang ibig sabihin. So nung nandun ako, I saw the jar, medyo na retoke na, pero nandun yung mga story. At kung mag-pilgrimage kayo, mababasa nyo yon na sinabi doon, nasa Bible naman, sinabi niya na, ubos na yung mga wine, sabi niya sa kay Jesus, anak niya. Kilala niya nanay siya May prophecy ang Diyos sa kanya na itong anak mo ay magiging Savior of the world. So alam niya ng history ng anak niya. So sinabihan niya si Jesus, nawala ng wine. So sabi niya, woman, hindi pa time. Nag-uusap silang mag-ina, woman ang tawag. Kasi during the time, kinukonsider ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. Ganon din si Mary. So sabi niya, hindi pa time para ipakita ko sa kanila wala pang timbre ang Diyos. Kasi our God is a God of control, di ba? Siya ang God of timing. But nevertheless, sinabi ni Mary sa disciple, sundin niyo lang ang sinabi ng anak ko, ang sasabihin ng anak ko. Si Jesus nakatingin sa Ama, walang signal. No, habang sinasabi ni Mary, si Mary naman ay chosen. Favored among women. So, may pabor siya. Dahil siya ay nagsilang ng anak ng Diyos. Sasabihin mo sa katabi, ikaw favored ka rin because of Jesus. Right? During that time, may pabor siya. Kaya nung nangyari, pagkatapos niya sinabi na hindi pa time, lumingon siya sa kanyang disciple, sige, dala kayo ng tubig dito. Punuin niyo ang tapayan. So bakit nagbabago? Pwede palang baguhin ng Diyos ang tinatawag na timing when somebody who is favorable is asking. It's good to know to have a relationship with the Lord, that all things possible with you. 15 minutes. At magagawa ng Diyos na ibigay. 2 Corinthians 9:8, nandiyan na ba tayo? Are you blessed with the message today? 2 Corinthians 9:8, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. If Mary did ask to the Father to do His miracle over the turning of water into wine, we too can do that because we are all favored by God through Jesus Christ. Hallelujah! Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. What is the purpose? Gusto ng Lord, pag anak ka ng Diyos, you will be in abundance. At kahit may trabaho ka, salamat talaga si Jollibee kasi ang nanay at tatay niya nagsiserve sa Lord. Hindi yung nanay, Jal, padala ka ng panggamot, yung maintenance ng mga high blood. Hindi siya makarinig ng ganon because we are well favored by the Lord. At ganon din si Mark, namatay ang tatay niya, hindi siya nahirapan. Talagang kinip ng tatay niya na may sakit pala siya, hindi nila alam. Then bigla nalaman na lang, yun na, ang last. So ibig sabihin, sinape ng Lord sa mga anumang kahirapan ang buong pamilyang Aujero sapagkat somebody is well favored. Come on! Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo. Gusto ng Diyos abundance talaga para sa anak niya. Bakit gusto niyang abundance? Dahil gusto niyang magtulong ka sa ibang tao. Ayan, Rocky. Hindi kasama ang inom. Diba? Kung ano ang binigay ng Diyos sa'yo, ipa sa Diyos mo, ang pag-manage, and then dahil gusto ng Lord, abundant ka. Kasi tinapon mo yung pera mo sa inom, natural. Double, multiplied pa yung iyong consequence. But, maging sapat kayo, the will of God for us is abundance. Kaya kung ako man ay nakikita ninyo dahil dami pong nagbabas sa akin yung, ang pastoran ninyo nakaalam sa copy, tsaka ang bag hindi nila alam, kay brother aying galing yung bag ko, talagang Louis Vuitton ang bag
At sino siya? Pastora lang siya. Umiinom dun sa coffee, Coffee project. Wow. Sabi ko, Lord, wow, hindi ko alam yun yung pastor pala, hindi bawal mag-inom ng coffee sa mga praise the Lord naman. Ngayon mo nalaman na kapag well-favored ka, no one can stop. Kaya nakikita niyo ako, lagi ako. Kung meron pang 7-star, 8-star, 10-star hotel, doon ako. Because I am well-favored by the Lord. Amen? I went to almost 22 nations. Thank God. Doing the mission. This, maraming pera sa pastora. Kasi po, ang sagot, well-favored. Sample, ikaw, Sally, pareho lang tayo ng sweldo, sabi ng kanyang kapwa na teacher, bakit ikaw may 2 sasakyan, mansion yung bahay mo, ganyan, parang wala lang sa iyo. Well, favored. Palakpak! Si Jennifer, ayan, lahat naman, wala kang trabaho. Ba't ka may bahay? May sasakyan, may bago na namang sasakyan. Gagalaiti yung iba. Dahil yung nagsusustain, galit pa sa kanya. Pero favored. Sinubukan hindi bigyan ng pera, nasa picture pa rin, kumakain. SG Farm, lahat na lang pinupuntahan. At araw-araw siyang naka-drive ng car. Favored. Okay. So at least nakuha natin ang 2 Corinthians yan. Nandito naman sa 8:9, sapagkat alam naman ninyo na biyayang pinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Biyaya is grace. What is grace? It is enabling power for you to do the job. Tuwing nasasabi ko yung grace, naalala ko si Mark. By the grace of God, Pastora, by the grace of... Kahit ano sasabihin mo, by the grace of God, Pastora. So what is grace? Grace is a gift from God. Unmerited favor. It is enabling power. Hindi pwede. Kulang tayo sa pera. But by the grace of God, enabling power to do it. Regalo lang ng Diyos yan sa mga mananampalataya. Hindi naman basta-basta ibigay yan sa'yo. Palainom ka ng beer, tapos bibigyan kang grasya. Disgrasya ang abot mo. Naintindihan ba natin? So grasya is a gift of God. You don't have to work for it. It will just be given unto you because you are the Son of God. Na kahit na mayaman siya doon sa langit, ay nagpapakadukha siya rito sa lupa, sa mundo, alang-alang sa atin. Ako na-realize ko ngayon, Lord, bakit ganun? Lahat ng mga gold nandun sa Arab countries, sa Pilipinas, wala na, bariyan na lang. Wala nang gold. Kakarampot na gold, 10K pa. Laway tayo dun sa Arab countries na sila. Yung kotse nila talagang gold, ang kanilang kutsara gold, lahat na lang gold. Yung pala ay binigay ng Diyos, nalaman ko sa Bible, na kay Ismael. Binless din pala. Ang Diyos natin is for all. Binless niya si Isaac kahit na anak sa labas si Ismael, ay binigyan pa rin siya ng blessing. Ayun, kaya ang lahat ng gold nandun sa Arab countries. But they will never, nakalagay na doon, ang Ismailites ay puro gulo. Nakapropesay na. So tayo, wala nga tayong maraming pera, pero pinangakuan tayo ng inheritance. Kaya kahit anong gawin ng lahat ng Arab countries, ang Israel ay para talaga yan sa Diyos. Sanib puwersa ang lahat ng nasa palibot ng Israel. Until now, 32 days na ngayon na war. And look at Israel, still fighting. But not by the grace of God, I don't think, na sila, daming
nagbubumba sa kanila, Syria, Lebanon, at yun, Yemen na naman. Madami. Pero nandyan pa rin sila. At sa loob ng Israel, mind you, nakikinig ang taga-Israel nating si Bonjang. I know you are celebrating now because laging may celebration doon. Kahit may gera. Ang celebration kasi is the presence of Yeshua. Ganun tulad ang ginagawa natin. The Lord said, okay, children, my children, I'll fight for you. While God is fighting for the enemy, we celebrate. Hallelujah. Nagpakadukha siya dito sa mundo, alang-alang sa atin. Can you imagine? So if you remember this, wow, bawal sa akin ang maging poverty. Dahil anak na ako ng Diyos, namatay na siya para ako ay maging abundant, namatay na siya para ako ay maging prosperous. Kaya, sayang yung pagpapakadukha niya kung hindi ko ma-enjoy. Ibig sabihin ng salita niya hindi totoo. Kaya nga ako ay witness ng Diyos na siniserve ko ay totoo sa kanyang pangako that He shall and ever be my provider since the beginning. Nagtrabaho po ako sa Korea. Wala ako. But when I start to work with God, the greatest company, yun nga, kapag hindi nyo kayang i-sacrifice ang trabaho ninyo, wala kayong, I did sacrifice. 3 araw lang yung trabaho dun sa Korea. Pero kung paano naman ako pinrovide ng Lord, nakapagpatayo pa ako ng church na ganito, na hindi ko alam kung paano. All you have to do is to prove to God that He is your priority, that's all. Because you trust Him. The word trust. Nagpakadukha. So, alang-alang sa atin. Para sa pamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Kaya minsan natatawa yung mga tao, mayaman ako. Asan. Well, hindi natin nakikita ang ating pera, but it's time we need God will show up because He's a God of promise. Amen. John 10:10, dumating ang magnanakaw. Si Satanas, magnanakaw yan. Magnanakaw ng puri, magnanakaw ng lahat. Pumatay at mangwasak. Ito nga yung ating mga antichrist. Mga hindi sumusunod sa kay Kristo. Antichrist ang tawag natin dyan. Basta't nang wawasak. Nanotice niyo, mangwawasak. Suicide bombers. Kung di ninyo alam ang mangwawasak, sabihin ko sa iyo, suicide bombers. Nang wawasak, pumapatay. Ngunit dumating ang Diyos, si Jesus, upang magkaroon ng tao ng buhay na ganap. He's the only hope that we have. Kung lahat man ay nagka-destroy sa buhay natin, kung Islam ka man, di ba maraming Islam, natatuwa ako sa ating mga triplets. Tinipunta nila ang classmate nila, sabi nila, Israel o Palestine? Tinatanong nila. Tapos sasagutin nila, Israel kami. Bakit? Bakit kayo Israel? Marunong silang sumagot kasi nandoon si Lord Jesus namin. Si Papa Jesus namin taga doon. Kaya Israel kami. Sabi naman ng taga-Palestine, kami Palestine kami. Pero gusto namin mag-Israel kasi hindi namamatay tao ang mga taga-Israel. So yun, kahit mga bata, the Holy Spirit is moving, the bad spirit is moving. He is here. The darkness and the light. Amen? Ngunit dumating ako upang magkaroon tayo ng buhay na ganap. Hindi lang yung buhay na nakabili ka ng car. Hindi, ganap, complete. Jesus came to give you life that you may live it to the full. Yung fullness. Yung bang kahit wala kang pera, hindi ka nag-worry. Although hindi mawala yung worry, talagang nature natin yan. Pero hindi nagtatagal, nabibigyan ka ng hope. Dahil si Jesus ay hope. Minsan, kakatok ang fear, but it will override with the goodness of the Lord. Katulad ni Brother Mark, namatayan siya. Ako din, namatayan ng tatay, nawala ng tatay, kayo din. Dapat nag-grieving siya. Pero because of the
goodness of God, the mercy of God, the comfort of God, na override dyan. Hindi ibig sabihin hindi ka nalungkot, hindi ibig sabihin hindi ka nag-grieve, hindi ka na nanghina ka. Pero hindi mo talaga mapakita yung panghihina dahil sobra-sobra kung mag-comfort ang Diyos. Philippians 4:19, alam kong ito ang inabangan nyo. Pero maganda yung may Old Testament. At dahil kayo'y na kay Kristo, prior to that, we have to be, alam natin kung bakit sinabi ni Pablo ito. Dahil sa mga taga-Korinto na nagsusuporta sa kanya bilang minister of the gospel, sila ay nagsusupport. Pag nandyan katulad ni Joy Bacod, sila, pag pumunta ako na Manila, they provide a hotel for me, iniikot-ikot ako, pinapakain ako, ganun ang ginagawa ng mga mentee sa mentor. So ganun ang nangyari sa kanya. Dahil dyan, nakita ni Pablo na ang lahat ng kanyang mini-mentee ay talagang faithful at supporter ng ministry. Kaya niya binigay ito. Asa na? Kaya nga mga kapatid, nasa taas ito. Kaya when you read the Bible, bakit niya sinabi, punta ka dun sa taas, punta ka sa bottom at pupunta ka doon sa patapos para makita mo by context, para maintindihan mo. Hindi yung basta ka na lang kumuha, and my God, yun lang ang alam, and my God. Kasi ang iniisip, pera. O ito ang sabi niya, kaya nga mga kapatid kong minamahal, pinanabikan ang aking kagalakan at karangalan. Sa ganitong paraan, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Kayo ba ay nakonect sa Diyos? Kayo ba ay anak ng Diyos? Naugnay kayo nakikiusap ako kina Judea at Syntyche na sila ay magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. God doesn't want division. He wants us unity. Mahirap i-attain ang unity without the Holy Spirit and the surrendered life. Hanggat hindi niyo pa nasuko ang buhay ninyo, you cannot attain unity wherever you go. Even yourself. Surrendered life plus the Holy Spirit and loving the Word which says you cannot live without the other. We belong to one another. One God, one baptism, one faith in the Lord Jesus Christ, one Savior, one Lord, one doctrine, one God, one Elohim, because we are one with God. Kaya magalak kayong lagi sa Panginoon. Magalak kayong lagi, ha? All the time. Lagi. Oh, look at your neighbor. Mukhang yung mukha mo hindi magalak lagi. Laging malungkot lagi. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko. Magalak kayong lagi. Pakisabi yan sa iyong katabi, ha, sa ating mga kasamahan dito sa BCF. Magalak kang lagi. Kahit may problema ka, magalak kang lagi. Ano sa English? Rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. It's a command. Pag born again ka, command dyan. Pag hindi kayo nakikita ng galak, ibig sabihin you're disobedient. At may sakit ka pa, masakit yung paa mo. Rejoice, kasi may paa ka pa. Ikaw, rookie, rejoice kasi nakakalakad ka pa kahit may saklay. Amen? Ipadama ninyo sa lahat ng inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Our hope is in the Lord. We're hoping for the coming back. Kasi pag bumalik ang Jesus, papawiin niya lahat ng ating mga iyak. Yung ating mga nasasaktan tayo, nawalan tayo ng pera, ninakawan tayo, niloko tayo, ni-rape tayo. Pag dumating na si Jesus, wala na ang mga yan. Everything will cease. Huwag kayong mabalisa. Don't worry tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Problema lang, hindi tayo humihingi. Nagrereklamo tayo sa problema. Sabi ng Lord, instead na magreklamo ka, ihingi mo na lang. The same lang naman tayo si energy. O magrereklamo ka, ihingi mo na lang diretso. Same lang ang energy, time consume, at least nakahingi ka. Huwag kayong mabalisa.
Diyos, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Lahat! Sabihin mo sa katabi, hiningi mo ba lahat? O baka pera lang yung hiningi mo lagi? Hingiin mo rin yung asawa mo magbago. Hingiin mo rin yung asawa mo medyo mag-healthy. Mahirap naman kasi pumayat. Hingiin mo ang lahat ng gusto mo. Sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ako, napag-aralan ko na rin, Lord, thank you sa mataba akong asawa. I believe you have the power. Oh Lord, you have the power to maintain the cells. Naman, 73 na si Pastor Alfredo. Salamat naman, nawala na yung kape, nawala na yung coke. O di ba? At least nakikita ko ang aking pananalangin na may pasasalamat. Sabihin mo sa katabi, bawal manlalait sa panalangin. Ano bala, pastor lang? Batasan lang. Tapos paano ka manalangin? Hindi ka sasagutin ng Lord. Instead, you say, thank you, Lord. Binigyan niyo ako ng opposite ko para makapanalangin ako. Kasi kung ang asawa ko, okay siya, wala naman ako ipanalangin sa kanya. Compliment. God wants you to know that He loves you. That's why binigyan ka ng asawa katulad ni Aying. You should be thankful. Praying with thankfulness. At ang kapayapaan ng Diyos and the peace of God, hindi kayang maunawaan ng tao. Sabi nila, kung ako yan kay Pastora, hiwalayan ko yan. Pastor Alfredo na, hiwalayan ko yan. Kaya nga, hindi nila maunawaan. Excuse me, hindi dahil sa gwapo siya, hindi ko siya iniwalayan. Ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. And it's time magsabi, ang asawa ni Pastor, ganyan-ganyan, ugali, hindi maganda ugali ni Pastor Alfredo. Ang sagot ko na lang ganito, yung asawa mo, maganda ang ugali? Pangit yan. Ang ganda-ganda ni Pastora, pangit ni Pastor Alfredo. Yung asawa mong kalbo. Gwapo? Kaya nga, talagang ganun po sa buhay. Dapat marunong ka lang talagang sumagot. In a way, na hindi ka nakakasakit sana, kaya lang nananakit. Kung minsan sabihin mo na lang, ibalik mo na lang. Ano sa palagay mo? Di ba masasaktan ka? O di ba masarap? Sabihin mo, asawa mo pangit, tapos sasabihin mo naman, yung asawa mo, gwapo na yan sa'yo? Okay, so, kaya nga, pag binalik mo, doon na lang nila ma-realize na hindi pala dapat. Ay, ako, hiwalayan ko yan. Ikaw naman, iba tayo, magkaiba tayo. Kahit 7 asawa mo, hiwalayan mo lang talaga lahat yan . Kaya lang, karapat-dapat at kapuri-puri ang bagay na totoo. Marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Bilang pagtatapos, mga kapatid. Ibig sabihin magtatapos na si Pastora. Lagi ninyong isa-isip ang bagay na whatever is true, children, whatever is praiseworthy, kapuri-puri, whatever is true, whatever is marangal, ano man yung kahanga-hanga, truth, matuwid, clean, at kaibig-ibig, lovable, at kagalang-galang. Think about this. Kaya pag kayo ay natake ng negative sa pagtulog ninyo, i-recite nyo lang yan. Okay, Lord, whatever is true, whatever is noble, doon lang ako mag-isip. Ayoko na mag-isip ng pangit. Ayoko na mag-isip ng chismis. Ayoko na mag-isip ng bagay na ikaka-stress ko. Doon lang. That's why you can train your mind, ladies and gentlemen. It's time you renew, you repent, you renew. When you repent, you renew your mind, and then you can train your mind and calm your mind. God is so great that He provided everything that we need. Ano bang need natin? To be free from any entanglement of the devil na tayo ay mahirapan. Thanks be to God. God provides
In everything you need, He provides. He's the source. Ako po ay nabubuhay dahil sa Diyos. Ewan ko sa inyo. And I found out that God is the source and people are resources. Kung ano mang meron ako, it's all because of my source, and He uses you, people. Kung hindi kayo nandito, hindi ako magiging pastor. Kung hindi din sa akin, wala rin kayo matawag na pastor. Sabagay, maraming pastor dyan. But you know, we need each other. That's the mark. The point is, God wants you to know that He is always a provider. Alam niyo, na-notice ninyo, yung mga hindi pa nagbibigay ng tithes, ha? Na-notice niyo sa Bible, pahiramin mo lang siya ng bangka mo, punuin niya ng isda. Mukhang hindi, kagimbal-gimbal sa inyo yan. Mukhang hindi totoo yan. Medyo palakpakan naman natin kahit hindi nyo type. Subukan ninyo. Paggamit nyo ang bahay ninyo kung hindi nyo i-provide ang lahat ng kailangan ninyo. Subukan nyo lang. Ibigay mo ang 2 fish and 5 loaves of bread. Kaya niyang bigyan ka ng 12 leftovers of feeding 5,000 people. Hallelujah! He's truly a provider. Minsan nga wala kang pera ba? Sabi mo, Lord, ano na to? Bahala ka na talaga. May dumarating. Ako, ang dami ko, exciting talaga. If your God is this God who provides, Jehovah Jireh ang pangalan. Si Jennifer, tumatanggap ng inyong tithes and offering. Si Sister Edna naman nagdadala ng bills. Magpangita sila sa office ko. Ibigay ni Sister Edna yung bill, bibigay ni Sister Jen ang bayad. Ako naman ay manalangin na lang. That's how the Lord provides. Amazing. Yung anak ko dumating dito, hindi namin alam, nag-isip kami, paano kaya ito mag-surprise? Naisahan na naman kami. Dami niyang strategy kung paano mag-surprise. O ngayon, di ko alam, kala ko susunduin lang yung package. Yun pala siya ang pinakalaking package. So we thank God for God who provides everything. Shall we all stand? Lift up your hands. Are you secure bilang pagtatapos, mga kapatid, ha? Lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. What I am proud of is my life in Christ. Hanggang ngayon, at my age, wala po akong sakit. Sakit lang sa paa dahil sa kaka-high heels. But I guarantee you, even my husband, 73 years old na siya, nagda-drive pa rin siya 24/7 sa amin. So ibig sabihin po, hindi nyo kailangan mamuhay ng may kahirapan basta't kayo ay nasa kay Kristo. Lift up your hands and I want you to just offer, just like Isaac yourself, your spirit, soul, and body. Hindi kailangan merong magsaksak sa inyo para ibigay sa Lord. Kayo na mismo ang mamatay sa inyong mga pleasure at sabihin ninyong ganito, Father, I ask forgiveness from all my sin. Thank you, Jesus, that instead of me dying, you choose to die for me. And right now, I'm living in a way that you want me to live because of Jesus. Thank you for the blood that was shed on the cross. Thank you, Isaac of the New Testament, Jesus, who died to pay for all my sins. And right now, I receive that, I believe that, I am now living the life that you have won on the cross. Thank you, Jesus. I welcome you in my heart, with all my heart, with all my soul, and with all my body. You are my King. I consider you as my King, not only a Messiah, but my King, soon coming King. Thank you, Holy Spirit, the deposit guarantee of my salvation. From now on, I will be your daughter. I will be your son. You are my God. You are my Father.
This is my prayer, and I believe my name is written in the book of life. No matter what happens, I will always be with you, Lord, as you are with me. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. If you truly pray that, I believe something good, great, and amazing things would happen in your life. Remember this, when you pray in the name of Jesus, precede or next to that is amazing things will happen in your life. That's why prayer is a must. When you pray, amazing things will happen right after you pray. Are you blessed tonight? Shall you join me here again? And we say our last song for everybody. If you receive Jesus truly in your heart, we are welcome to the family of God. All over the world, the biggest church is the Church of Jesus Christ. Remember, it's in the book of Acts, when the Holy Spirit come to those who really waited, to those who believe and follow Jesus, well, ang tawag po sa inyo ay church. Ang church na babalikan ng Diyos. Siya ay babalik sa kanyang hinirang. At yun po ay ang tinatawag nating body of Christ as the temple of the Holy Spirit. Are you blessed today? So when God did that, He will do it again now, and He will do it again in the future. It's the same yesterday, today, and forever. Praise and thanks unto you, Lord. All the things that you have done, I'm grateful for your love. I give you the praise. It is coming from my heart. Praise and thanks unto you, Lord. For all the things that you have done, I'm grateful for your love. I give you the praise. Counting my blessing, just can't keep it to myself. When I thought that He had done too much, oh, Jesus did it again.
praise the Lord. Shout to the Lord. I shout and praise the Lord. When I thought that He had done too much, Jesus did it again. Come on, rejoice and praise the Lord. Everybody rejoice, rejoice and praise the Lord. Give Him the highest praise. Rejoice and praise the Lord. One more time, rejoice, rejoice and praise the Lord. When I thought that He had done too much, Jesus did it again. I can tell He did enough. I shouted, from the mountaintop. I can tell He did enough. I shouted from the mountaintop. Yeah, come on, give Him the praise. Praise the Lord. Amen. God bless you. We love you.